16-5-1. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaang ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Nakatingin sa katotohanang hindi nakikita. Sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, ang marami ay naging makasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo, ang marami ay naging matuwid. Nang dumating ang kautusan ay dumami ang pagsuway, gayunman lalong dumami ang biyaya ng Diyos upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ang biyaya ng Diyos ay makapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay hindi nakikita ng pisikal na mata, ngunit nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan. Katotohanan na kung ang mananampalataya ay mamamatay, siya ay mabubuhay sa piling ng Diyos sa langit, kahit hindi pa niya nakikita ito ngayon sa paraang pisikal. Sa